Eto na, di ba? Isa pa sa actor ng All About Her, Mr. Marco Gomez, na may revelasyon na sa interview kanina. Hi guys, this is Marco Gomez playing the role of Detective Lontok, and yan, kasama ko lang si Detective Suarez, which is si Angelica Cervantes. Yeah. Thank you. Ang role mo? Pakibagit ang role niyo pa. Ang role ko, Marco. Ako po si Detective Lontok. Investigator din, kasama ko si Detective Suarez. Yes. Yun lang? Okay. Ito pa friendship, di ba? Nabasa kanina, expert na ang kontrata niya sa kanyang management. Ay! Kababasa ko lang kanina. So, alam mo na. Mr. Pancho Magno, magandang hapon. Hello po, good afternoon po sa inyo lahat at sa mga familiar faces dyan. Good to see you. I'm Pancho Magno, I'll be playing the role of Marcus, and I'm the owner of the organization, which is the Yuki's gonna be the ambassador. And yung affair is for you to find out. Okay, thank you. Guwapo, di ba? Okay, Dong. Next, pakilala mo na. Next, ako na bang pakilala kay... Si Tony ba tapos na? Mamaya pa siya. Oo. At syempre, ako, mahusay na writer. Correct. Paganon ba tayo? Oo. Siguro ko lang natama yung linya ko, ha? Mahusay na writer, napakabata. From Viva Max, mula sa stars and everything. Ang nag-iisa, syempre, ang pinakamamahal natin si Queen Calillo. Hello po! Good afternoon everyone. Thank you so much for spending your time here with us. Ako po si Queen Calillo, ang screenplay po ng All About Her. So, Queen, ang feeling na after ng Metro Manila Film Festival na screenplay mo, ipinalabas noon, di ba? Kasi doon naman sa Sinag Maynila, screenplay mo ulit. Nako, si Direk Joel ang lucky charm po. Kasi nung sa Metro Manila Film Fest, si Direk Joel din yung director ko noon, and then concept niya rin yun. And now, for the second time around, same concept to Direk and ako yung screenplay, kaya nakapasok kami. Talagang siya talaga yung lucky charm ko. Bongga, ayan. Ikaw na Kuya Roldan kasi kulang-kulang yung intro ko. Ay, ganon? Oo. Baka pagalitan ako friendship eh. Oo, ikaw na magtuloy-tuloy. Eto na, di ba, ang award-winning director, di ba? Mabait, may puso. Pero wag kang marinig, di ba? Direk Joel Lamangan. Ay, ako na ng hapon po kanina, ha? Kumain ba rin na? Ako hindi ko masarap ang pagkain. Yes! Sino nagsasabi hindi? Masarap. Masarap. Okay, salamat sa pagdalo nyo. Sana i-promote nyo ito. Dahil kailangan ma-promote, kailangan mapanood ng mga tao ang mga baguhang artista kung mahuhusay umate. At napakaganda ng script ni ito pumayat na ako. Si Queen Calillo, babalik siyang artista. Yan. Salamat. Ay, salamat din. Salamat. Salamat M16. 316. Salamat po. Yan. Eto pa. Friendship. Eto na yung pakilala mo na friendship. Ikaw na Kuya Roldan, baka may makalimutan pa ako. Kalbo. Oo. May timer ka na friendship. Asan si Yuki? Anyway, eto na isa sa mga bida ng All About Her. Diba? Maganda, beauty queen dito friendship. Diba? Exactly. Oo. Miss Kelly D. Hi everyone, I'm Kelly Day and I'm playing the role of Olivia. Sorry, no, I just meant playing the role of Olivia in All About Her. And she is an aspiring beauty queen, and she's best friends with her best friend that shows up right on time, na si Isa, played by Yuki. And we've been friends for a long time, like since teenager years, and we've always supported each other. But it reaches a point na magkakaroon kami ng conflicts. So, yeah, excited. O, di ba Kuya Roldan, ang tamang pronunciation ay Kelly Day. Come on. Okay. Kelly Day. Ayan. Eto na friendship, di ba? Parang pangalawang na ito sa festival na ito sa Sinag Maynila, di ba? Parang pangalawang entry mo na ito sa Sinag Maynila. Di ba? Ang magaling na aktor.
Walang iba kundi si Tony Labrosca. Tony Labrosca. Kaya ito, Hello, hello. Sabi ko, sabi ko, hindi naman. Sorry. Ayos lang naman. Ayun, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you so much for joining us. Seriously, we really appreciate you guys helping us promote our film. And sana po mapanood nyo. I know you guys are gonna enjoy it because it's a really fun story. It's got a bit of thriller, psychological thriller with some nice twists and turns, and we got our two beautiful leading stars here. So I'm just so happy to be playing a part that supports them. And ako nga pala si William De La Cruz, isang police na love interest ng character ni Yuki dito sa film. So ayun. Ayan, friendship. Siguro naman, Guwapo. kilala mo. Ikaw na mag-intro, baka iba na nga pronunciation ko. At syempre, oo nga, pahabain yung araw. Mag-start na kasi tayo ang napakaganda, napakahusay din na magawang actress ng 316 Media Network. Ang nag-isang beauty queen din, of course, Yuki Sonoda. Ayan. Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. First of all, nagpapasalamat po ako na nandito po kayong lahat, na tulungan kaming mag-promote ng movie namin na All About Her. Ako nga pala si Yuki Sonoda, half Japanese, half Filipino po. And ako po si Isabella dito sa movie na to. Si Isabella po kasi, super, gustong-gusto niya makuha yung corona, na kahit ano po gagawin niya para makuha niya tong corona ito. Very interesting tong movie na to kasi po hindi lang pinapakita yung glamorous and beautiful side ng pageant, pero yung dark side din po. Pero to the extreme level naman po ito. So, wala pong ganun nangyayari masyado sa totoong pageant world. I hope you can watch this on the Sinag Manila Film Festival. Ayan, bongga. At bago lahat, friendship, bago ang Q&A, Yes. panoorin mo natin ang trailer ng movie. Trailer film ba siya? Ay, trailer. Oo. Trailer yung pinanood natin, direct, di ba? Ibig ko sabihin, thriller. Ang sisay. Sabi ko direct, kung thriller film po ba ito? may pagka-thriller. Dahil huhulaan niyo yung mga bagay-bagay na dapat yung hulaan. Okay. Ano pa? Yun lang? Direct, ayusin ko na po yung ano ko, English ko. Di ba intindihan na? Diyos ko, oh my God. Kuya Rodal, ikaw naman ayusin mo. Okay. Lamangan yan. Bago natin patanungin ang ating mga kaibigan sa press, bakit namin kailangan panoorin itong pelikulang ito? Okay, go. Yes. At saka si Queen, si Miss Queen, bakit namin kailangan panoorin itong pelikulang All About Her? Ano? Bakit ito dapat panoorin? Oo, ang dami-dami niya, bakit namin kailangan panoorin ito? Dahil kaibigan yung 316 media na yung media. Okay. Lalo ka na. Tuturin nyo dahil makikita dito ang katotohanan ng nangyayari sa beauty contest. Yung mga hindi tinatalakay sa mga news, dito malalaman nyo ano ba ang nangyayari sa loob ng isang beauty contest kung saan nagpapagandahan ang mga babae. Ano ba ang mga nangyayari? Dapat mapanood nyo ito para alam nyo. Yan, Queen, may dagdag ka? Ako, yes. Supportahan natin ang pelikula. Other than that, siguro maganda rin po yung part ng Women's Month ngayon. And the story is about two women. So panoorin niyo po kasi, for me, sobrang perfect nung metaphor na lagi tayo, Women's Month, let's celebrate women. Yeah, we celebrate women, but we're still pitting them against each other, di ba? So mapapanood natin yung side na yun na parang we're all about supporting and celebrating women. Pero at the end of the day, pinaglalaban niyo pa rin yung mga yan. Kailangan yung isa mas maganda, yung isa mas sexy. So dito natin makikita yung struggles ng dalawang babae.
Ayun. At syempre, first question, friendship, ibigay na natin. From Random Republica, Kate Adahar. Ang titulars ng Gen Z. Taray. Kilala ko ba si Tayo Tito ka, Nars? ha? Ako, Nars! Tita Kate. My favorite Tita question Kate. for Queens. Kumusta yung naging collaboration mo with Direk? Sabi mo kanina concept niya. Paano mo binuo yung story with all the twists and turns? I think that this is our second time we're working as a scriptwriter. So just like the first one, yung with my father, myself, so concept ni Direk, sabihin niya lang sa akin yung mga gusto niya mangyari sa story, and then ganyan ko kwento niya. And then he would let me naman to formulate my own flow, ganyan. So talagang very collaborative work between the two of us. Tapos kapag may hindi naman siya gusto, paparevise niya, ganyan. So laging it's a learning experience for me kasi ang dami ko natutunan kay Direk na, hindi siya yung parang paulit-ulit. Since working with him second time as a writer, iba naman yung pinapagawa niya sa akin, unlike yung ginawa namin sa my father myself. So iba naman yung atake na pinagawa niya. Thank you. And for Yuki and Kelly, as real-life beauty queens, ano yung mga parang katotohanan sa experience na nakarelate kayo dun sa paggawa ng film? Well, first of all, hindi po ganun yung lakad ko sa totoo. And, meron part po na similar sa totoong beauty pageants, pero hindi naman po ganito ka-extreme. Minsan talaga hindi po nawawala yung mga parang yung kino-compare ka sa ibang babae and sa ibang candidate, and yung part na yun, medyo nakarelate din po ako kasi minsan, kung isa lang po yung gusto yung bagay sa huli, parang hindi nyo maiiwasan na i-compare yung sarili nyo doon sa iba pang candidates. So that part, super relatable. Pero yung part na to the extreme na may gagawin ka na super sama para makuha mo kung anong gusto mo, hindi naman po yun palagi, hindi yun totoo. Ako naman nakaka-relate ako sa story because yung first pageant ko na Miss World Philippines was actually competing with one of my best friends at the time. So she ended up winning the crown and ako yung first runner-up, which so super nakaka-relate. But the rest of the story, hindi naman. But I guess the setup of the friendship is there. And of course, like Yuki said, it's competition. So kahit friend mo, you're fighting for the same crown. But there are ways kasi to do it with respect. There are ways to do it with class and honesty. So makikita niyo po sa film namin that there are different approaches that people take. And I think it shows like the pain points of people and why we do certain things. So yun ang gusto ko talaga sa movie. It's not just about the competition, the crown. Like we have you'll see a lot of things about friendship, relationships, insecurities, struggles. And that's what I like about how the film was written and how it was directed as well. Thank you. Guys, okay lang po ba sa natin? May dadagdag ka, Tony? Ay, wala po. Yun. Ayan, no? May eksena mga waiter. Ang second question, friendship, sino magtatanong? At syempre, ang nag-iisa, napakahusay yung writer to. Editor ng Philippine Star. Oo, English at kung English yan, Natalie Tumada. Yan. Ayun ba? Hi, Direk Joel. Hello, Direk, kasi galing sa yung concept, inspired to sa Sweetie Queen na yung teacher na namatay, na parang police connected yun. Di ba may balita ng mga beauty queen na pinatay? Oo, yun. Tapos may police na involved. Doon galing ang concept. Kasi inisip ko, hindi naman kailangan maging balita ito. Magandang story ito para sa isang pelikula. Na i-fictionalize namin yung iba, pero yung batayan ng istorya, yun yun. Kaya nagkaroon ng ganitong all about it. Doon ko yung binatay, doon sa news na yun.
Okay. So what fascinated you about that new story? Actually, kasi isang beauty queen na pinatay. Dalawang naging interest ko dyan. Yung pagbuo ng istorya ng isang competition sa pagpagandahan. At yung tendensiya na maaaring gumawa ng hindi maganda dahil sa pakikipagpaligsahan ng kagandahan. Yun yung batayan ng buong istorya na ito. Actually, binubulgar ng istorya na ito, hindi na binubulgar, sinasabi ng istorya na ito, ang mga maaaring mangyari sa isang beauty contest ng mga babaeng pinaglalaban-laban kung malaman kung sino mas maganda sa kanila. Lalo na sa lipunan ito na, Diyos ko, dinataki, napaka gusto ng tao ang beauty contest. Napaka-hit ang beauty contest. Tayo lamang yata ang bansa na talagang ako number 1 ang beauty contest sa panunood ng beauty contest. Hindi pelikula, kundi beauty contest kung sino ang mananalo. Aabangan pa yan sa umaga yung live telecast para na mapanood kung sino mananalo. Yan, napaka-interesado ng ating bayan sa ganito. Kaya kailangan makita natin ano ba ang pinag-uugatan ng ganito. Bakit napaka-gusto ng mga Pilipino ang tungkol sa ganda? Dahil wala silang ganda. O hinahanap nila ang ganda para maibigay sa kanila ang ganda. Yun lamang po, salamat. Thank you, Direk. Thank you, And also, Natalie. may second question.